Isang Philippine Navy na kayang sumabay sa dagat, laban sa kahit anong banta. Isang hukbong dagat na hindi lang basta nagpapakita ng watawat, kundi nagpaparamdam ng lakas. Isang sandata na hindi na lang lumang barko na kinakalawang at binabansagang floating museum, kundi modernong puwersa na kayang magbantay, magprotekta, at lumaban kung kinakailangan. Kung matutupad ang mga plano bago mag-2030, ito ang magiging pinakamalakas na surface fleet sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero tanong, kaya ba nating tapusin ang planong ito? At sapat ba ito para pigilan ang mga pumapasok na banyagang barko sa ating teritoryo? Simulan natin ang kwento. Makinig ka hanggang dulo dahil bawat detalye rito ay mahalaga para maintindihan mo kung bakit napaka-importante ng laban na ito sa ating mga karagatan. Unahin natin ang backbone, ang mga frigates. Ang Philippine Navy ngayon ay merong 2 Miguel Malvar-class frigates. Mukha bang hindi impressive? Pues, madidagdagan pa ito ng 2 pa, dahil ayon sa balita, anytime ay maaring magkapirmahan na para sa 2 mas advanced na frigates, probably upgraded version ng Malvar class. 4 lahat, pero hindi lang yan ang bida. May 2 Jose Rizal class frigates tayo, ito na ang pinakamodernong barko na meron tayo ngayon, sa kasalukuyan, ay equipped na ito ng missile systems, modern radar, at stealth design, at nasa pipeline na ang pag-fully armed nito. At guess what? 2 pa ang bibilhin bago mag-2028, nasa pipeline na rin ito, 8 na modern missile frigates na kayang mag-neutralize sa anumang banta sa surface at sa hangin. 6 na Sulaiman-class offshore patrol vessels ang inaasahang magiging dagdag lakas. Itong mga OPV na ito, hindi lang basta barko, multi-role ito. Kayang mag-anti-submarine, kayang mag-anti-ship, at kayang magbantay ng mga naval choke points ng ating karagatan. Idagdag pa natin ang 3 Gregorio del Pilar-class offshore patrol vessels, na in-upgrade kamakailan ang radars and combat management system, paghahanda sa darating na mga upgrade weapons, bagamat mga Hamilton-class cutters ng US Coast Guard, ngunit malalaki, matitibay, at kayang bumiyahe ng malayo at matagal. Ibig sabihin, kayang bantayan ang mga isla na mahirap abutin. At eto pa ang plot twist, 6 na Abukuma-class escort ships mula Japan, ang nakaschedule na sa inspection ng ating Navy, for possible transfer. Libre lang ang mga barkong ito, pero malaki ang halaga pagdating sa strategic value. May nagsasabi na tatanggalin ng Japan ang mga offensive weapons ng mga barkong ito, at yan ay totoo, dahil based sa Constitution ng Japan, ang pag-export nila ay limitado lamang sa defense, bawal ang offensive weapons. Ngunit heto ang good news dyan. Kasama sa agreement ng pag-transfer ang joint development ng Japan at Pilipinas para sa mga weapons ng barko. Ibig sabihin, kapag ituloy ang pag-transfer, ay nangangahulugang obligado ang 2 bansa na i-upgrade ito. Sa panahong hinahamon ang Pilipinas ng mga banyaga, sinasabi ng Japan, hindi ka nag-iisa. At syempre, kasama pa rin ang Conrado Yap-class corvettes, na nasa pipeline na din ang weapon upgrades na mag-emphasize sa anti-submarine warfare. May isa na tayong operational, at inaasahang madaragdag pa ng 2. Ang mga ito ang patunay na kahit second-hand ships mula South Korea, kayang palakasin ang puwersa basta maayos ang pag-operate at maintenance. Kung susumaahin, magkakaroon tayo ng 26 na major surface combatants bago mag-2030, mga barkong palaban sa anumang sitwasyon, kung mangyayari ang mga nasa pipeline na ito ng Navy, 26 na barkong kayang magpatrolya sa buong West Philippine Sea, sa Benham Rise, sa Sulu Sea, sa Bashi Channel, saan mang bahaging merong banta. Pero teka, may malaking butas ang puwersa na ito. Kahit gaano kaganda ang fleet sa ibabaw ng dagat, kung wala tayong kakayahan sa ilalim ng dagat, may butas pa rin ang depensang ito, kaya sobrang importante ng submarine. Dahil ito ang pinakasikretong sandata ng kahit anong Navy. Hindi ito nakikita. Hindi alam ng kalaban kung nasaan ito. Pero kapag andyan na, handa itong umatake mula sa ilalim ng dagat. Submarine ang nagbibigay ng takot at pag-alangan ng kalaban. Submarine ang nagbibigay ng duda sa kalaban. Submarine ang nagbibigay ng deterrence. Sa totoo lang, kung may submarine ang Pilipinas, iisipin muna ng kahit sinong banyagang barko kung papasok ba sila sa teritoryo natin.
Pero eto ang reality, wala pa tayong operational submarine hanggang ngayon. Merong plano, merong proposal, pero hanggang ngayon, papel pa rin. Kung gusto talaga natin ng multidimensional navy, hindi sapat ang barko lang sa ibabaw ng dagat. Kailangan natin ng mata at tenga sa ilalim. Kaya habang pinapalakas natin ang surface fleet, dapat sabayan ito ng mas seryosong plano para sa submarine. Walang navy sa Southeast Asia na inaasahang titingala sa Pilipinas kung wala tayong submarines. Yun ang katotohanan. Ngayon, balik tayo sa fleet. Maganda ang plano, pero madali kaya itong matutupad. Isang frigate lang, aabot na ng bilyon-bilyong piso. Hindi lang acquisition ang usapan, kasama ang training ng crew, maintenance, armas, missiles, spare parts, fuel, logistics. Hindi pwedeng bibili ka lang ng barko tapos pababayaan mo na lang na mabulok. Kung gusto mong tumagal ito ng dekada, dapat tuloy-tuloy ang pondo. Pero ngayon, may pag-asa. Kasi, may mga defense partners tayo, South Korea, Japan, Amerika. Kung magtutuloy-tuloy ang partnership, tuloy-tuloy ang transfer ng knowledge at technology. Hindi ito donation lang, investment ito para mas maayos ang training, mas mabilis ang repairs, mas modern ang upgrades. Mahalagang isipin na ang Navy ay hindi lang pangyera. Sa disaster response, laging ang Navy ang nauunang magdala ng relief goods, mag-evacuate, mag-rescue. Kapag may lindol, bagyo, o baha sa malalayong isla, Navy ang takbuhan. Kaya kung malakas ang Navy, mas mabilis ang tulong. Mas ligtas ang kababayan. At kung malakas ang Navy, mas may trabaho rin para sa Pilipino. Mas maraming shipbuilders, mas maraming technicians, mas maraming crew. Dito napapasok ang local defense industry, kung saan hindi na lang tayo aasa sa ibang bansa. Unti-unti, kaya na nating mag-assemble, mag-upgrade, mag-maintain ang sarili nating mga barko. Yun ang long-term goal. Pero syempre, huwag kang bibitaw, dahil eto ang pinakamahalaga. Kahit gaano kalakas ang fleet kung hindi tayo nagkakaisa para ipagtanggol ang karagatan, walang saysay. Kung tayo mismo, baliwala ang importansya ng West Philippine Sea, sino ang mag-iingay sa social media para tapusin ng Department of National Defense ang fleet? Sino ang magtutulak para bilhin ang submarines? Sino ang magtutulak para pondohan ang maintenance? Kaya mahalaga na alam natin ang nangyayari. Alam natin ang plano. At alam natin kung bakit dapat tayong mag-demand ng resulta mula sa gobyerno. Ang Philippine Navy bago mag-2030, kayang magkaroon ng maasahang lakas. Kayang magdala ng respeto sa rehiyon. Kayang magbigay ng seguridad para sa susunod na henerasyon. Pero ang susunod na tanong, tutuloy-tuloy ba ito? O pababayaan na naman na unti-unting mabura ang presensya natin sa sarili nating dagat? Ikaw, anong tingin mo? Paano mo gustong makita ang Philippine Navy pagdating ng 2030? Kung naabot mo ang dulo ng video na ito, ibig sabihin interesado ka. Kaya huwag mong sayangin, i-like mo ang video na to, i-share mo sa kaibigan mo na concerned sa bansa natin, at syempre, mag-subscribe ka na rin at abangan ang susunod pa nating talakayan tungkol sa AFP modernization, national defense, at kung paano natin mapapalakas ang Pilipinas. Hindi ito simpleng fleet lang, ito ang sandata ng bayan para protektahan ang ating kinabukasan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Philippine Navy! At mabuhay ka, dahil bahagi ka ng laban na ito.